Kung kayo ay nagsisimula pa lang sa buhay, kayo ay young woman, then very, very good pong malaman po ninyo ito para hindi na rin kayo magkamali. Katulad ko, dahil ang consequences po nito mga kapatid is it will affect your mental health. It will affect many things in your life. Jesus talked about this so many times in the Bible po. Hypocrisy. Pagiging ipokrita, kunyari, mabait sa harap ng ibang tao. Yung iba pa dyan, magaling din, nagsishare ng kung ano-anong mga positive things. Pero po, ano po bang nangyayari sa totoong buhay? Hindi naman ganun yung isinasapamuhay. Certainly guilty ako dyan. Nung panahon ganyan ako Alam niyo po ba, dahil sa tindi ng insecurities ko, what I would do before was I would present a different facade. Ano yung facade? Yun ay panlabas, yun ay yung pinapakita mo sa ibang tao, right? But what do you actually feel? How do you actually behave in your real life is very different. Kunyari, di ka makabasag pinggan. Kunyari, righteous ka, right? Pero talagang deep inside, ang dami-dami mong kinikimkim ng mga sama ng loob sa mga tao. You judge people, so you're very hipokrita. Huwag pong gayahin, kapatid. Hindi po masarap yung feeling. Unang-una, is gonna get you into trouble. Very, very important ito, ladies, na hindi tayo nag-harbor ng mga masasamang thoughts about other people. And alam ko mahirap itong bastang sundan na lang ng ganun. Alam niyo po ba kung ano makakapag-transform sa inyo? Having that relationship sa Panginoon. Kasi kapag meron na po tayo niyan, nababago po talaga tayo inside. Kaya nga po, yung mga nag-ipokrita, katulad ko noong araw, hipokrita kasi walang transformation sa loob. Pwede namang magpakitang tao sa labas po, pwede pong magkunyari, ganyan, pero sa loob wala. There's no transformation, there is no love for the neighbor inside. Kaya ano nangyayari? Nagiging ipokrita. Ano nangyayari pag ipokrita ka, kapatid? Tayo ba ay kaibig-ibig ng mga kaibigan, ng mga kasama natin sa trabaho? Of course, at some point po, magka-come across yan. Lalabas at lalabas po ang baho, mga kapatid. You cannot hide that for long. Pwede ka mag-pretend to a certain degree, to a certain extent, to a certain point in time, but you cannot sustain it for long. Lalabas at lalabas. And yan yung nangyari sa akin noon. Siyempre, nung nagkukunyari lang ako, after a while, lumalabas. Kapag ka nasustress ka, right? Kapag andyan ka sa moments na critical, lalabas yung tunay mong ugali. Kaya nga, the transformation must happen sa totoo, yung sa loob, para wala nang need na mag-pretend. And isa lang makakapagpabago sa inyo, hindi po personal development. Sinubok ko rin yan maraming taon, mga kapatid. Kahit dami-dami mong kursong inattendan, pero wala kang inner transformation, it's not gonna work. In the long term, what's going to come out is the real you. Sino ka sa loob? You can only fake so much, kapatid. So the only true transformation comes from transformation na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesus. That's the only way, mga kapatid. Huwag mong gagayahin, ha? Pagiging ipokrita, napakadaming mga masasamang maidudulot niya sa buhay mo kung ipokrita ka. Right? Take it from me. Ilang beses ko na yan na-experience yung mga after effects ng pagiging ipokrita.